Ang Pilipino ay likas na makabayan. Di natin nakakalimutan ang mga bayaning nagsakripisyo para sa ating bayan. Si Jose Rizal, Andres Bonifacio, at marami pang bayani na hindi nawawala sa ating isipan. Ngunit may mga bayani na merong malaking ambag sa kasaysayan na ngayon ay nakakalimutan na ng karamihan. At baka nga hindi naman talaga nila nakilala dahil hindi sila sikat at kadalasan ay wala sa aklat ng paaralan. Ito ang listahan ng mga bayani na maging dapat bigyan ng mataas na pagkilala. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan. Merong bayani ang Macabebe, Pampanga na matagal bago na pangalanan. Nakalahad sa kasaysayan na tinawag siyang Bambalito at matapang na mandirigma ng Macabebe. Pinangalanan siya ni Pedro Paterno na Tarik Soliman at marahil nakatahang isip na pangalan lamang pero ito ay tinanggap na sa kasaysayan. Si Tarik Soliman at si Raha Soliman ay magkaibang tao at marami ang nalilito dito. Noong taong 1570, pumunta ang mga Espanyol na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila galing Panay at Cebu. Nakasagupa nila ang mga punong hepe na sila Raha Matanda at Raha Soliman kasama ng kanilang hari na sila Candula. Ngunit sa kinalaunan ay tinanggap rin sila ng mga ito. Merong isang punong hepe na patuloy na tumutuligsa. Siya ay tinaguriang the bravest on the island na pinuno ng Macabebe, Pampanga. Hindi sinabi sa limbag ng kasaysayan ang kanyang tunay na pangalan bagkus ay pinangalanan siyang Bambalito. Si Tarik Soliman ay nagbuo ng 2,000 mandirigmang Kapampangan at higit pa, galing sa Macabebe, Hagonoa at ibang pangnayon sa Pampanga. Sila ay naglayag gamit ang kanilang karakos, isang sasakyang pangdigma sa karagatan. Nakipagkita sila kay Candula at pinagplanuhan ng pagsalakay. Nagpadala si Legazpi ng 2 sugo para kausapin si Tarik Soliman na sumapi sa puwersa ng Espanyol. Nagwika si Soliman na, "May the sun strike me in twain, and may I fall in disgrace before the women for them to hate me, if I ever became for a moment friend to the Castilians." at umalis nang hindi dumadaan sa hagdanan upang magpakita ng kanyang katapangan. Siya ay tumalon sa bintana at nagsabi na magkita sila sa isang lugar upang magsimula ng labanan. Nagpadala ng 80 na Espanyol at dito ko'y nabilang na mandirigmang Bisaya. Nangyari ang labanan sa Bangkusay kung saan nabaril at namatay si Tarik Soliman. Kahit na mas mataas ang antas ng pakikidigma ng mga Espanyol ay hindi nagpakita ng kahinaan at kawalang disiplina ng grupo ni Soliman. Si Tarik Soliman o kilalang Bambalito ang unang martir ng Pilipinas dahil siya ang unang namatay para dito. Sa kasamaang palad ay wala siya masyado sa mga aklat ng kasaysayan pero dapat ay bigyan ng pantay na pagkilala ang labanan sa Bangkusay at labanan sa Mactan. Marahil alam natin ang lugar na 13 Martires sa Cavite ngunit karamihan sa atin ay hindi sila kilala. Sila ay si Luis Aguado, Eugenio Cabizas, Feliciano Cabuco, Agapito Concho, Alfonso de Ocampo, Maximo Gregorio, Maximo Inocencio, Jose Laliana, Severino Lapidario, Victoriano Luciano III, Francisco Osorio, Hugo Perez, at Antonio San Agustin. Napag-alaman ni Aguinaldo ang pagdeklara ng batas militar sa isa pagpupulong kasama ang gobernador ng lalawigan na si Fernando Porgas noong umaga ng ika-31 ng Agosto taong 1876. Dagling nagtungo si Aguinaldo sa lugar ni Eugenio Cabezas upang sabihan na ipaalam kay Lapidario na wala na silang panahon at kailangan na nilang magaklas. Ngunit hindi sang-ayon si Eugenio na simulan ng himagsikan noong ika-31 ng Agosto dahil nais pa niya itong talakayin ng husto. Nagpasya silang ipagpaliban ang pagsugod sa ika-3 ng Setyembre. Subalit, napag-alaman ng mga Kastila ang naturang plano mula sa isang mananahin na si Victoriana Sayat at agarang napaaresto sina Lapidario, de Ocampo at Aguado. Ang tatlo'y sinailalim sa interogasyon, hinihinalang sila'y pinahirapan ng husto. Habang naghihintay ng paglilitis, nagtangkang magkitil ng buhay si De Ocampo sa paglalaslas ng kanyang tiyan gamit ang basag na salamin. Gayunpaman siya'y isinama pa rin sa sinampahan ng kaso sa isang hukumang militar na naglabas ng hatol noong ika-11 ng Setyembre, na sila'y nagkasala matapos lamang ng 4 na oras na paglilitis. Sa ganap na alas 12:45 ng hapon, ng sumunod na araw, ang 13 manghihimagsik ay inilabas sa kanilang mga piitan at dinala sa Plaza de Armas sa labas ng Muog ng San Felipe at binaril. Ang kanilang mga bangkay ay inilibing sa iisang hukay sa sementeryong Katoliko sa bayan ng Caridad na ngayon ay bahagi na ng lungsod ng Cavite.
Kalaunan, ang mga katawan ni na Maximo Inocencio, Victorino Luciano, Francisco Osorio, Luis Aguado, Hugo Perez, Jose Layana at Antonio San Agustin ay hinukay at inilibing muli, samantalang walang kumuha ng mga katawan ni na Agapito Concho, Maximo Gregorio, Alfonso de Ocampo, Eugenio Cabezas, Feliciano Cabuco at Severino Lapidario at nanatili sa naturang hukay. Hirap magmahal sa sariling Si Macario Sakay de Leon ay isang Pilipinong general na nakibahagi sa himagsikang Pilipino noong 1896 laban sa Espanya at sa digmaang Pilipino-Amerikano. Pagkatapos ihayag ang digmaan laban sa Estados Unidos noong 1902, ipinagpatuloy ni Sakay ang paglaban at ang sumunod na taon ay naging Pangulo ng Republikang Tagalog. Tinatayang ipinanganak si Sakay sa pagitan ng 1,870 sa daang Tabora, Tondo. Unang nagtrabaho si Sakay bilang baguhay sa paggawaan ng Kales. Isa rin siyang mananahi at aktor, at lumalabas sa ilang mga teatro kabilang ang Prinsipe Baldovino, 12 Pares de Francia, at Amante de la Corona. Orihinal siyang kasapi ng kilusang katipunan, na nilahukan niya noong 1894, nakipaglaban siya kasama sina Andres Bonifacio laban sa mga Kastila sa kabuuan ng himagsikang Pilipino. Noong 1899, ipinagpatuloy niya ang pagsagupa para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos. Noong unang bahagi ng digmaang Pilipino-Amerikano, nakulong siya dahil sa sedisyon o pagsusulsol laban sa pamahalaan, at kinalaunan ay pinalaya bilang bahagi ng amnestiya. Isa si Sakay sa mga nagtatag ng Partido Nasyonalista na naglalayong makamtan ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Umapela ang partido sa Philippine Commission, subalit ipinasa ng komisyon ang Sedition Law na nagbabawal sa lahat ng uri ng propaganda na nagtataguyod ng kalayaan. Dahil dito, muling lumaban si Sakay. Ang pinakakilalang salita ni Macario Sakay ay, Death comes to all of us sooner or later, so that I will face the Lord Almighty calmly. But I want to tell you that we are not bandits and robbers, as the Americans have accused us, but members of the revolutionary forces that defended our mother country, Filipinas. Farewell. Long live the Republic, and may our independence be born in the future. Farewell. Long live Filipinas. Si Francisco Dagohoy ay ipinanganak sa Anobongan, Bohol noong 17 taon, walang kasulatan ukol sa kanyang kapanganakan, kabataan at magulang. Ang kanyang kapatid na alagad ng batas ay inatasan ng Jesuitang pari ng distrito ng Anobongan, si Padre Gaspar Morales, na dakpi ng isang katutubong lumabag sa batas, ngunit ang kapatid ni Dagohoy ay siya pang napatay. Nang dalhin niya ang bangkay ng kapatid sa bayan para sa Kristiyanong libing. Ito ay tinanggihan ni Padre Morales. Anya, hindi maibibigay ang Kristiyanong libing sa isang namatay sa pakikilaban. Nagalit si Dagohoy at sumampang maghihiganti. Nakahikayat siya ng 3,000 tao na sumama sa kanya sa kabundukan. Ang una nilang pagsalakay noong 1744 ay sa lupaing pag-aari ng Jesuita. Sa kabundukan, pagitan ng Inabangan at Talawan, tinatag ni Dagohoy ang kanilang kuta. Doon idineklara niya ang kalayaan ng Bohol. Nagtayo ng muog na tanggulan ng paligid at ng mga bahay para sa dumedagdag na kasapi nila. Nagtanim sila ng pagkain na ikabubuhay. Patuloy silang sumalakay sa mga bayang hawak ng Kastila. Sinalakay nila ang mga kampo ng Kastila, simbahan at mga lupang ari ng Jesuita. Marami silang pinatay na Jesuitang pari, isa na rito si Padre Morales. Nang tumagal, hindi na pansariling dahilan kundi ang kalayaan ng Bohol ang ipinaglalaban. Nang laganap na ang balita ng mga tagumpay ni Dagohoy laban sa Kastila sa Bohol, nangamba ang pamahalaang kolonyal. Isang hukbo ang ipinadala sa Bohol na pinamumunuan ni Don Pedro Lechuga. Ngunit tinalo ni Dagohoy ang mga hukbo at umatras sa Zamboanga ang mga Kastila. Sinubukan din ng gobyerno ang payapang paraan ng paghimok sa kanilang tigilan na ang labanan, ngunit hindi ito nangyari. Nang palitan ng mga Recoletos ang mga Jesuita sa Bohol, pumayag si Dagohoy na makipag-usap. Hinimok siya ng mga Recoletos na sumuko na ngunit magalang itong tumanggi. Kahit si Gobernador General Jose Raon ay nangakong papatawarin ang mga rebelde kung susuko, ngunit tumanggi rin si Dagohoy. Naniniwala siyang masaya ang tao na malaya. May palagay na namatay si Dagohoy bago nag-1829, ipinagpatuloy ng mga rebelde ang laban para sa kalayaan. Ang himagsik ni Dagohoy ay tumagal ng 85 taon, mula 1744 hanggang 1829, nang madaig ang mga Filipino. May 19,420 Boholano ang sumuko, 3,000 ang tumakas at 400 ang namatay sa laban. Humanga ang Gobernador General sa tapang ng mga rebelde kaya't pinatawad niya ang mga ito at hinayaang mamuhay ng tahimik sa butuan, balilihan, katigbian at bilar.